Okay, welcome for our video today, no? So, yung discussion natin for today will be still part nung lecture series natin for the design project, no? So, di-discuss naman natin ngayon yung concept ng pagde-design ng beams dito sa structure natin, no? Incorporating yung lecture natin sa class papunta dito sa design project natin. Okay? So, but before that, no, since naka-base yung discussion sa lecture, no, ibig sabihin, you should at least have a background kung ano yung mga principles natin sa pag-analyze as well as pagde-design ng beam. So, mag-create tayo ngayon ng spreadsheet, no, using Microsoft Excel because lahat po ng beams na to, i-design natin and by design, no, manually natin siya gagawin. Pero when I say manually, hindi po ibig sabihin na by hand calculation, no? Or hand calcs yung gagawin natin. We will be using a spreadsheet, no? So, para makagawa ka ng spreadsheet, again, no, kailangan alam mo pa rin yung principles and concepts ng pagde-design ng beam. Okay? So, itabi muna natin tong ETABS model, no? Babalikan natin to sa mga susunod na discussion kasi magki-create nga muna tayo ng spreadsheet and then afterwards, babalikan natin tong model na to. Okay? So, sige, minimize ko muna siya, no? Then, pag-usapan muna natin to, no? Yung types ng problem natin, no? Sa RC, no? Or in general, sa engineering, no? Sa design subjects, no? Kapag sinabing analysis of a section, or minsan tinatawag ding investigation, ibig sabihin nun, given yung area ng steel, and then ang sinosolve mo is the capacity, no? So, for instance, moment capacity, that is VMN. No? So, ang given sa problem, merong AS, area ng reinforcement, pati na rin dimension. And then, ang wala sa problem or ang tinatanong is the moment capacity. Ang kabaliktaran naman nito is design. No? So, when you hear the word design, ibig sabihin nun, wala kang area ng steel or area ng reinforcement. Pero meron ka nung tinatawag na maximum moment or design moment, MU. Okay? So, ibig sabihin, coming from MU, no, you will go through a process para makuha yung area ng reinforcement. While dito sa analysis, meron kang AS and then you will go through a process para makuha mo yung VMN, which is the ultimate moment capacity. Okay? So, ayun, no? And then, since gagawin natin to both sa project natin, no? So, be familiar doon sa procedure, no? Balikan lang na natin, no? So, may ginawa ako ditong flowchart, no? I know this is not the best of flowchart, no? Pero it shows kung paano yung procedure natin or yung flow natin kung paano makuha yung moment capacity. So, kung naalala nyo yung equilibrium, no? So, hindi ko na masyadong di-detail to, no? So, just refresh your memory or yung concepts na na-discuss natin, no? Para somehow mabalikan nyo siya. Mag-start sa equilibrium, no? C equals to T. Then, 0.85 FC prime AB is equals to ASFS, tas assume steel yields, ibig sabihin, papalitan mo to ng FY. Diba? Then, ang unknown mo lang dito sa equation na to ay A. You can solve for C kasi ang relationship ng dalawa is A is equals to beta 1C. Diba? And then, verify assumption. Na important is you verify your assumption by solving for the actual stress ng steel, Fs 600 D minus C over C. Kapag ang Fs mas malaki or equal kay Fy, still yields correct assumption. However, kapag ang Fs mas maliit sa Fy, hindi nag-yield yun. Wrong assumption and then you need to return dito by revising your assumption. Okay? Bali, ang papalitan mo, yung Fs, gagawin mo ng 600 D minus C all over C. Now, sabihin na natin correct na yung assumption, then the next thing to do is determine the type of failure, no, by comparing Fs by these values, no. If it is greater than 1,000, tension controlled, 0.9 siya. Pag mas mababa sa Fy, compression controlled, 0.65 ang reduction factor. Pag in between nung dalawa, transition yung tawag and you have a derived formula for this. And finally, you can solve for the capacity, no, by using these formulas. And the ultimate capacity could be solved by multiplying the reduction factor to the nominal moment capacity. Okay? So yun yung procedure, no, from AS to VMN. This is for an analysis or investigation problem. And then sa design procedure naman, ito yung process natin, no? So given the maximum ultimate moment, MU, no? You will assume a singly reinforced condition and tension controlled condition, no? So this will be your working equation.
Okay? Ang unknown mo lang po dito A, no? So, use your solver sa calculator, di ba? Meron ka lahat kasi yung phi mo dito, 0.9, i-assume nating tension controlled. The rest, meron ka. Masosolve mo si A and C. Okay? And then sometimes, no, kapag A is cannot be solved sa calcu, ibig sabihin nun, masyadong malaki yung A para ma-solve, no? So, design as doble na yung conclusion natin doon. Kapag nakapag-solve ka na ng A and C, masosolve mo na rin si Fs, di ba? Meron kang 600 D minus C over C. Okay? Then, kapag greater than 1,000, tension controlled, and we conclude na singly reinforced. Now, I know sa ibang standard, 800 yung basis para sa singly, no? But for conservative reasons, gagawin natin na kapag below 1,000, consider na natin as doubly, and kapag greater than 1,000, i-consider natin as singly. No? Kasi kung code-based tayo kung code basis talaga yung pag-uusapan, no? Baka dun sa nakakapanood nito na alam yung FS na greater than or equal to 800, yun yung singly, no? So, iaangat ko ng 1,000, no? Kasi yung FS bababa pa yan kapag nakapag-solve na ako ng actual na number of bars. Diba? So, conservative approach, no? And ito rin usually yung ginagawa sa industry, no? So, greater than 1,000 na yung basis natin. Kapag less than 1,000, doubly reinforced. So, hindi tayo magde-design sa transition zone. Sa tension controlled lang tayo magde-design. Okay? And then, now you can go back to the equilibrium equation, and the only variable unknown here is AS. Check code requirement for AS min, no? And kapag AS is greater than AS min, use AS, otherwise use AS min. And makakapag-solve ka na ng number of bars, no? N is equals to AS over AB, di ba? Kuha mo na kung ilang pirasong bakal yung meron ka. And then you can also do a checking by verifying the capacity. Dapat mas malaki siya sa MU or sa design moment. Okay? And when you divide the two, ito yung tinatawag na DCR. No? MU over VMN. And this should be less than 1 to quantify the beam as safe. Okay, so yun lang. No? Binalikan ko lang yung whole discussion natin. No? Sinamarize ko lang siya sa very short discussion. Okay, so punta tayo ng Microsoft Excel. No? So ang gagawin ko, gagawa ko ng spreadsheet for analysis as well as spreadsheet for design. Again, we will be using both of these sa project natin. No? So, ito yung Microsoft Excel. No? So, somehow naman siguro, hindi na bago sa inyo tong program na to. Nagamit nyo na siguro yan, no? At least once or baka sa other courses ninyo. So, name natin yung sheet na to dito sa bottom left na analysis. No? Okay? So, inputs natin yung unahin natin. So, when you say input, ito yung mga variable or parameters na ilalagay mo para ma-solve yung output mo. So, of course, kapag analysis, meron ka dapat size. So, B and H. Okay? FC prime, FY. Steel cover, SC. No? And then diameter ng bar. No? Ayan. No? Ito yung mga inputs natin. Lagay natin sila dito sa column A. Sa column B natin lalagay yung values. So dito, i-color natin by yellow. Okay? And then lagyan lang natin ng border para ayan makita natin. So ano ibig sabihin yan, sir? Dito ako maglalagay ng mga values ko ng B, H, and the rest of these parameters. Okay? So lagyan natin ng unit dito sa column C naman. Okay? This is mm. Mm din to. Megapascals ang FC prime natin. Okay? SC is mm and diameter ng bar is mm. Okay? I think kailangan pa pala ng number of bars, no? So, select natin to, then drag nyo lang pababa to move, no? So, N pala dito muna. Okay? Then copy-paste ko lang. Control-C, Control-V lang ginagawa ko, no? Tapos, number of bars is in pieces, no? Say 5 pieces. Okay, so yan, no? Yan yung mga inputs natin. And then, para may reference tayo, no? Kumuha ako ng isang sample problem ko sa class, no? So this one, itong example na to, kung student ko kayo, no? Sinagutan natin to, no? Ito yung second example natin sa USD. And etong problem na to is an analysis. So para may basis ako, yung mga values dito yung gagamitin kong reference dito sa spreadsheet ko. So for example, yung BNH ko, 250 and 460. Okay? So lagay ko siya dito. Right? FC prime and FY, no? Simply type yung values, no? Then press enter para ma-input siya dyan. FC prime and FY, let's check. 21 and 420. So, yun.
Steel cover, no? So sa problem, walang steel cover kasi ang binigay dito is stirrups and bar diameter, no? So but by definition, ang steel cover, lagi kong sinasabi, edge ng concrete to center of longitudinal bars. So ayan, mula dito sa okay? Mula dito sa gitna nung bakal na to papunta doon sa edge, ilan 'yun? Okay, steel cover yon. Pero since binigay class yung concrete cover, or I mean standard pala, no? Minimum concrete cover for beams is 40, stirrups is 10, and diameter ng bar is 20. Eh di ba steel cover na rin po to? Okay, nawawala. Ayan. Steel cover na rin tong part na to. So, calculate na lang natin to sa case na to, no? So, bali ang steel cover natin is 40 plus 10 plus 20 over 2. Okay, 60 yan, no? Kung hindi bigay kung steel cover yung input, no? Kasi dun sa spreadsheet na ginagawa natin, steel cover. Okay, so 60 to. Then number of bars, itong N, kung ilang pirasong bakal, no? So nasa figure siya, 5 pieces, no? Apat na bilog yung makikita, 5 bilog yung makikita mo dyan. Then diameter ng bar is 20. Okay? So 20. So yun. Tapos unang ika-calculate effective depth, no? So siguro dito ko na lang siya lagay D. And then, dito sa cell na to, sa cell B and 9, no? B9 yung tawag sa cell na to. Maglalagay ako ng formula to solve for the effective depth. Ang formula ng effective depth, pag with steel cover yung given, total height less steel cover. So pag formula naman sa Excel, no, sa Microsoft Excel, first you have to type equal sign, no, para ma-recognize ng program na you are typing a formula. So equal sign, then click the cell, no? Click the cell that you want to include sa formula. So HB2, no? So yun, babasahin ni Excel na B2. And then minus, no? Click yung subtraction sign or yung dash dyan sa keyboard mo. Click mo yung cell naman ng steel cover. So bali ang formula, B2 minus B5, no? So kung titingnan mo, yung 460, babawasan niya ng 60. Then equal sign, 400 mm. Okay? So ito. Ibig sabihin, when you change this value, automatically mag-change yung value ng effective depth, no? Try natin. Kung 500 yung H, ayun, naging 440. Bakit? 500 minus 60. Okay? So, control Z ko. Balik ko sa original 460. So, ganun yung purpose ng spreadsheet, no? Kasi iba-ibahin ko tong values na to. Di ba? So, hindi mo naman susolve isa-isa yon. So, automatic na yung spreadsheet yung magsasolve. Okay, so yun. No? Pag may formula yung cell, kulayan natin ng blue. No? Para lang alam natin na may formula doon. No? And then next is AS, area ng steel. Okay? Area ng steel. Ano ba yung area ng steel? Di ba ito yon? Total area nitong mga bars na to. So, 5 na circles yan. 5 na area ng circle. So, equal sign. No? Click mo yung N. No? Huwag mo i-type yung 5 kasi pag pinalitan ng number of bars, mafi-fix mo yun sa 5. And then times, ang times po sa Excel is asterisk. Okay? 5 pi, di ba? Pwede mong i-type yung 3.14, 159, no? Kung kabisado mo yung buong pi. Okay? Kaso, meron na rin pong pi function si Excel. So, simply type pi, open and close parenthesis. Okay? This value returns the value of pi, no? 3.159, no? 26 and so on. Okay? Times ulit, asterisk, db. Ang squared natin, caret yung symbol, no? Yan yung symbol for exponent, right? Then 2, pi squared na yan. And then divide by 4. Okay? Yung divide po dito, no, sa diameter ng bar niya yan gagawin, hindi doon sa exponent. Nag-MDAS automatically si Excel. Okay? So, press enter sign. Then, yan. Ito na yung AS natin. You can verify sa calculator mo, no, kung yan ba talaga yung value. Okay? Then yun, yellow ulit, blue ulit natin. Okay? So type mo sa calcu mo, 5 pi 20 squared over 4 SD. Then double check kung ito ba talaga. Okay? So yun. Yan yung first step, no? Para lang mapadali. And then next, no, ang first procedure talaga, no, is magsasolve ka ng A. So balikan natin yung flowchart natin, no? Ito po yung first step sa analysis. C equals to T. 0.85 FC prime AB equals to ASFY. No? Then, pag inassume mo ng steel yields na 0.85 FC prime AB is equals to ASFY. A ang una mong isosolve. So, you can transform, di ba? Siguro dito na lang tayo. No?
You can transform yung equation natin. Okay, right? 0.85 FC prime AB is equals to ASFY. And then kung A ang isosolve mo, tama ba na ASFY over 0.85 FC prime B? We can do this sa Excel, no? Para ma-solve natin si A. So siguro si A, dito ko na lang siya isosolve sa sa D na column. And then yung value niya dito. So follow niyo tong formula na naka-encircle. So again, pag mag-restart ka ng formula, equal sign, and then AS, sinolve mo na yung AS. Nandito. So click ko na lang si B10. Multiplied by FY. Okay? Then divide. Ang divide naman sa Excel is slash. No? And then lagay lang ako ng parenthesis. No? 0.85 times FC prime daw times B. Okay? Then ayan yung formula natin for A. Press enter. No? So ayun, 147.8397. Now you can check dun sa notes natin, no? Ano bang A na nasolve natin dun? Ayun, 147 din. No? Ito na kasi yung sinusolve natin nun. Or ito na yung sinolve natin nun. Okay? So yun. And then next, supposedly C yung susunod. A over beta 1. But I'll solve first for beta 1. Okay? Beta 1. So, insert tayo nung Greek letter na beta. Meron yan dito. So, insert symbol. Ito, no? Recently used ko kasi siya, no? Kung wala siya dyan sa inyo, just scroll and find beta 1, no? Or copy-paste nyo sa Google, search nyo beta. No? So, ayun na. Ito na lang, no? Insert. Tapos, 1. Okay, lumalaki. Maliit kasi siya, eh. Kaya yan. So, adjust ko lang yung font size, no? Ayan, beta 1. And then, ano yung beta 1, sir, no? Kung maalala nyo, let's return to our notes. It depends on the value of FC prime. So, ito yung conditions ng NSCP 2015. If it is greater than 55.65, if it is between 28 to 55, may formula. And kapag less than or equal to 28, 0.85. I'll incorporate this formula sa Excel, no? So, copy ko lang to. Then, dito ko siya lagay para may kodigo tayo. Okay? So, ano ibig sabihin nito, no? Gusto ko kapag naglagay ako ng FC prime, siya na yung magbibigay sa akin ng beta 1, no? So hindi na ako mag-iisip kung magfo-formula ba ako o 0.85 siya o 0.65. You can do that, no? You can do Excel, do the thinking for you. Okay? So equal sign tayo. And then may command tayo sa Excel na kapag meron kang condition, no, if yung gamit, no? So may parang condition yan eh, yung command na yan. So parang if ganito, then ganyan. If ganito, then ganyan, no? Parang ganun yung idea niya. Pero pag more than 2 conditions, gaya nitong beta 1, we will be using ifs, no? IFS. Okay? Ifs. Pag 2 condition lang, if lang. No? So ifs tayo dahil tatlo. Yan, no? Tatlo tong condition na tayo. 1, 2, 3. Okay? So, yun. Open parenthesis, no? Now, may guide ka dito sa bottom. Sasabihin niya, logical test 1. No? So, yung logical test 1, yun yung unang condition mo. Mag-i-start ka lagi sa largest value. So, yung unahin ko yung third condition, FC prime greater than 55. So, click FC prime and then greater than or equal to 55. Diba? Ito yung condition mo. Parang sinasabi mo kay Excel na if B3 ay mas malaki or equal kay 55, then lalagay kang comma, lilipat yung guide mo dito, value if true. So, if greater than or equal to 55, anong gusto mong mangyari? 0.65 ang beta 1. Di ba? Ito yung test, ito yung value if true. No? Value if true yung tawag dito. Ibig sabihin, pag nangyari to, ito yung i-return ni Excel. Okay? Then logical test to tayo, yung second condition. Lagay ka lang ng comma para ma-separate mo. Okay? Then, yung second condition, sabi niya 28 to 55, but you will only be selecting yung condition na greater than 28. Kasi yung less than 55, automatic na yun mako-consider kapag hindi niya na-satisfy tong unang condition. Okay? So, FC prime is greater than 28. Hindi natin sasama yung equal sign, no? Okay? Kasi pag exactly 28, hindi siya pasok dyan. Okay? And then value if false, value if true, sorry, apply the formula. Pwede ka po mag-formula dito, no? So 0.85 minus 0.05 divide 7 times quantity FC prime minus 28, close parenthesis. Okay?
So yan yung value if true. Okay, yung natitira na lang, third condition, yung una, lagay ako ng comma. Okay? And then, less than 28 ito, no? Or pwede rin greater than 17, no? Siguro greater than 17 na lang natin. FC prime, greater than 17, okay? Ang value, 0.85. So, ibig sabihin, pag mas malaki sa 17.85, that considers na hindi mo to na, na-satisfy. Pag binasa kasi yan ng Excel, left to right. Okay? And then, paano pag less than 17? Yun na lang yung condition mo na hindi na nalalagay. So, if this value is less than or equal to 17, 17 po kasi ang minimum FC prime per code. Okay? So, ibig sabihin nun, maglagay na lang tayo ng text, no? Pwede ka maglagay ng text by using quotation marks, no? So, ibig sabihin, increase FC prime, no? Ibig sabihin, hindi siya pwede. Bawal sa code yung below 17. So, press enter. No? So, nung nag-enter ako, lumabas na yung 0.85. Try nga natin kung totoo. Bagu-baguhin natin tong FC prime na to. Okay? Baka mamaya, peke yung formula natin. So, try natin, 22, 23. Notice, nagbabago yung A, no? 24, 25, 0.85 pa rin. Okay? 27, 28. And then, pag 29, dapat hindi na yan 0.85. So, yun, 0.842857 na. Bakit? Kasi nandun na siya sa second condition. Then 30, 31, ayun, nagbabago naman. So, mukhang legit naman yung formula natin. No? 35. Ito, alam natin, 35.8 yun. Okay, try natin 55. 55.65. 54, hindi 0.65. No? Then, 56, 57, 58. Dapat po, siya, no? 65. 0.65. Okay? So, yan. Okay, so okay na, no? Nagawa na natin yung mga formula natin for beta 1. Okay? So, balik ko na sa original. 21 yata to sa original. Yan. And then C tayo. Madali yung C, no? Paano yung C? From the relationship na A is equals to beta 1, to, edi C is equals to A over beta 1. Divide mo lang yung dalawang cell. Okay? So, equal sign A divide beta 1. Okay? Next is, ano susunod pag may C na? Okay, supposedly verify assumption, di ba? Ito yung ating flowchart, no? So tapos na ako sa unang cell, equilibrium, then verify assumption. Solve for Fs. So gawa ako ng cell dito na Fs equal sign 600 multiplied by D. So ito yung D ko, minus C. Oops, sorry, mali na pinut ko. Delete ko. Equal sign 600 times parenthesis D minus C divide C. Okay, yan yung formula ng Fs. Equal sign. So, 779. Double check natin dito. Ano bang Fs ko dyan? Ayun, 779. Okay? And then, ayun. Pag binago mo tong mga naka-yellow, again, magbabago dapat lahat yan. Okay, then, ang susunod, no, kapag ang Fs mo greater than Fy still yields, otherwise, still does not yield. And kapag still does not yield, wrong assumption. So, for the interest of time, no, itong Excel ko, ang ko-consider ko lang muna, still yields, no? Kaya na lang gumawa ng spreadsheet nyo ng still does not yield, no? Or I mean, incorporate nyo siya sa Excel nyo, no? Kapag nagde-design kasi tayo, gusto natin, of course, laging mag-yield yung still natin, no? Ayaw natin mag-design ng compression control. So, dito sa Excel ko, again, puro still yields lang to valid. Pag hindi nag-yield, hindi na valid yung Excel. So, lagay ko na lang dito. Gagawa ako naman ng text dito. Gusto ko i-return ng text or ng cell na still yields or still does not yield. Okay? So, equal sign, no? If. No? If na lang, no? Hindi na three conditions eh. Quantity. If ang Fs ko mas malaki, that is greater than or equal to Fy, click Fy. Gusto ko ang value if true still yields, no? So, text yung sasabihin niya. Lagay ako ng ganyan. Quotation mark. Then, comma, value if false, that means pag hindi mo na-satisfy itong condition na to, ano yung sasabihin niya? It still does not yield. Dalawa lang yun eh. Either nag-yield or hindi. Unlike kanina sa beta 1, and tatlo yung condition. Okay?
Then, ayan. Yan yung code natin dito. So, madali namang intindihin, di ba? If etong value na to, mas malaki or equal sa value na to, ito ibibigay niya. Kung hindi, ito ibibigay niya. Press enter, no? So, still yields. Okay? Still yields. So, kapag still does not yield, wrong assumption yun, mali po yung C and A mo dun, ha? Okay? So, again, for this spreadsheet, still yields lang yung validity nito. And then next, alamin natin yung failure. Gusto kong malaman kung tension controlled, transition, or compression controlled yung beam ko. You can do that by comparing FS, no? So, balikan natin yung PowerPoint natin. Ito. Ayan, sa type of failure dito. So, pag mas malaki sa 1,000, tension controlled. Pag mas maliit, sa FY, compression, and in between is transition. So, gusto ko naman dito kay Excel, magsabi siya sa akin ng text na sabihin niya kung tension, transition, or compression. Ayoko na mag-isip, no? Gusto ko siya na magsabi nun. So, paano yon? So, ito, copy-paste natin to. View, hiding. Tapos, snip natin yan. Okay? So, para may kodigo tayo. Delete na natin to, no? Ito. Ayan, no? So, gusto ko gawin niya to, no? Text yung i-return niya. So, dahil tatlo yan, ifs yung gagamitin ko. So, equal sign ifs. Okay, if ang value ng Fs mas malaki or equal to 1,000, ang sasabihin niya sa akin, tension control. Okay, yun. Yung text na yan. Diba? Comma, if ang cell na to, mas malaki sa Fy, no? So, ang sasabihin naman niya sa akin, transition zone. Okay? Comma, pangatlong test, if yung cell na to mas maliit or equal to Fy, okay, comma, ang sasabihin niya sa akin, compression control. Okay, open parenthesis, close parenthesis, equal sign. So yun, nagsabi sa akin, transition, kasi less than 1,000. Try nga natin, yung number of bars natin, gawin kong 4. Okay, pag 4 kasi, ang Fs mo na 1124, tension controlled na. Lalo na kapag 3, no? Tataas ng tataas yung Fs mo. Okay? Try natin damihan yung bakal, 6 pieces. Yun, lumiit yung Fs 549, pero transition pa rin. And then 7 pieces, compression controlled na siya. So 7 pieces siya nag-compression controlled. No? Di ba pag dumadami yung bakal, lumiliit yung Fs mo. Okay, balik natin sa 5. Sorry. Tapos next is reduction factor. So again, gusto ko si Excel na may magbigay sa akin ng reduction factor. So gawa tayo ng cell na phi. So insert symbol. Nandito siya sa recently used ko. Okay, so hanapin nyo na lang if wala sa inyo. And then equal sign, tatlo rin yung conditions. So ifs yung gagamitin. Okay, so if ang Fs mas malaki or equal to 1,000, ang phi ay 0.90. No? Alam natin yan. Okay, next, kung hindi yan mangyari, pag ito mas malaki sa Fy, ang phi, formula. No? Formula. Ayun, transition kasi to, di ba? So, apply ko yung formula dito. 0.65 plus 0.25 times parenthesis Fs minus Fy. Parenthesis over parenthesis 1,000 minus Fy. Okay? Then, yan yung sa transition. Tama? Para naman doon sa, tawag nito, sa compression controlled, if Fs is less than or equal to Fy, okay? Then, compression controlled ang phi 0.65. Then, open, close parenthesis. Yan yung code natin. Equal sign. So, yun, 0.805. Kasi transition. Double check natin dito sa ating notes. Anong phi natin dyan? Ayun, 0.805. Okay, parehas naman, 0.805. Okay, so yan po. Then, next is Mn. No? Mn. Ang Mn, ano ba formula ng Mn ulit? No? Either of the two lang. Okay, you can use either of the two. So, yung 0.85 na lang, no? Doon tayo masanay. Ano? So, 0.85, sorry, equal sign, 0.85 times click cell FC prime, times click yung cell ng A, times click yung cell ng B, times open parenthesis, D minus A over 2. Okay? A over 2. Enter. Etong value na to, naka-Newton mm pa. So, yung cell na yan, divide mo ng 10 raised to 6.
So, dito na lang sa dulo, singit ka, no? Lagay ka dyan sa dulo ng divide 10 raised to 6. Okay, para kilonewton meter. And finally, si VMN, no? Copy ko na lang tong cell na to. Then, itong cell na to, VMN. No? Yan yung ultimate moment capacity. Just multiply the two. No? So, equal sign this cell times this cell. Okay? Finally, may VMN na ako. And check natin kung ito ba yung sagot natin kanina sa ano. Ayun, 173.20. Yun yung sagot natin dito. So, pwede mong palitan to, no? Then, may VMN ka na agad, no? Kung may spreadsheet ka lang sa quiz sana, no? Perfect ka na. So, ayun, no? Ayusin natin to, no? Gawin natin mga blue to. Ayusin lang natin yung format. Because we will be using that mamaya. Tapos, masyadong maraming decimal, no? Gawin lang natin dalawa. Meron niya, select mo lang tong cells na to. Then, may option dito na, ayan, decrease decimal, no? Medyo masakit sa ulo pag maraming decimal. Ito rin, AS, no? Gawin ko lang 2 decimals para malinis tignan. Tapos, lagyan natin ng units, no? MM, MPa to, kilonewton meter to. Okay? So, yun po, no? Tapos ito, pwede nating merge, no? Merge natin to. Yan. And then, ano pa? Lagyan natin ng borderline. Okay? Tapos, since final answer to, no? I-bold natin, then i-red text natin. Okay, so ganun po, no, gumawa ng spreadsheet sa analysis. Okay? Okay, so yung spreadsheet na yun is for analysis, no? Ibig sabihin, given yung uh, sizes ng beam and then yung number of bars and yung diameter ng bar, no? VMN. Gusto ko naman design, no? Kasi sa project actually ito yung mas mahalaga, no? Yung design. So, what if MU naman yung given? Paano ko kukuha ng bakal? Kasi 'di ba pag nagde-design tayo ng structure, wala talaga tayong reinforcement, no? Gaya dun sa ETABS natin. To, balik tayo dito. 'Di ba hindi mo naman alam yung mga bakal na nandyan. Okay? So, pero alam mo yung MU or makukuha mo yung MU. Then from MU, dapat ma-determine mo yung number of bars. So, ang gagawin natin, design spreadsheet naman yung gagawin natin. So, create ako ng sheet dito sa Excel. Click mo lang tong plus sign, then design naman. Okay? Then, lagay tayo ng inputs. No? Ano ba yung mga inputs natin sa design? Unang-una, MU. Unahin natin yung MU dahil yan yung main na parameter to determine AS. MU and then yung size, dapat may size ka na, no? Steel cover para magkaroon ka ng effective depth. Ano pa ba? Siyempre, FC prime FY, no? Diameter ng bar din, no? Kailangan din natin yung diameter ng bar. Ano pa ba? Hmm, yan lang, no? Yan lang naman. Okay, then yellow cell natin to, then lagyan ko ng borderline. Okay, units, kilonewton meter, megapascals, mm. Okay, so yan, no? Then as a guide, kuha ulit ako sa example ko sa class, no? So close ko na 'to. Sige, wag. Ito na lang. Okay, so ito yung una nating example sa design, no? Sa mga students ko. Okay, pero dito kasi hindi MU yung binigay but yung loads. Nag-WL squared over 8 pa tayo. Tapos wala ring size, pero minimum yung pinagamit ko. So assuming may size na tayo, no? Ito na yung gamitin ko, 300 by 500. So dito sa Excel, sa Excel natin, 300 and 500 na ta. Okay, so paki-check. Ito yung unang example natin sa design. And then, next page. Ito yung MU natin, nakuha natin sa load combination, WL squared over 8, right? So, 300.16. Okay? 300.16. And po steel cover, I think 65 yata. Tama ba? 65. Ayun, 65. FC prime is, what is FC prime? 35 and 420 naman yung FY. Okay, tapos diameter ng bar, I think nasa question 28. So yun, no? Saan tayo mag-start? Sa pag-solve ng A. Okay? Ano ang equation sa pag-solve ng A? Ito.
Okay, itong equation na 'to. So, ang kailangan kong gawin, i-isolate ko yung A, no? Kasi gusto kong mangyari dito sa spreadsheet ko, A, tapos formula, bibigay niya sa akin yung value niya. Okay? So, tingnan natin yung solution natin. Okay, ito yung solution natin, no? Ang ginawa natin dito sa class, nag-shift solve tayo ng A. Ginamit natin yung solver function ng calculator to solve for A. Right? So, paano yun, no? Kailangan mag-shift solve din tayo sa Excel because you cannot isolate A. Bakit hindi pwedeng ma-isolate yung A? Tignan nyo maigi yung equation natin, no? Naka-ano tayo? Naka-quadratic equation because pag dinistribute mo si A dito at saka doon, magkakaroon ka ng A squared. Kuha nyo, no? So, hindi mo ma-isolate yung A. Unlike kanina, no? Kanina kasi yung A, ganito yung formula. ASFY over 0.85 FC prime B. Sa analysis, ganyan yung formula ng A. Pero sa design, yung A mo is coming from a quadratic equation. So, yun yung problema, no? Mag-shift solve ka dapat. So, paano mag-shift solve sa Excel? Okay? So, para ma-solve, no? Isulat muna natin yung formula natin. Okay? Recall, ang formula natin is MU. Okay? Lagyan ko na ng times 10 raised to 6, no? Kasi sa formula ni kilonewton meter siya, tapos dapat maging Newton mm. And then, sige, sulat ko muna yung main formula dito. Phi 0.85 FC prime AB D minus A over 2. Okay? And then, ang phi natin, i-assume natin tension controlled yung design. So, 0.9 to. Okay? Then, sige, i-variable muna natin yung iba dito. Okay? Ayan. Imagine, isolate mo yung A. Hindi mo ma-isolate, di ba? So, gagawin natin, since quadratic equation, distribute natin tong term na to dito sa dalawa. Okay? So, mag-algebra tayo ngayon. So, distribute lang natin 0.9 times 0.85 FC prime BD, idulo ko yung A. Ha? Lagay ko yung A dito. Yan, gawin nating orange. Tapos, dito naman, minus 0.9 times 0.85 FC prime B. Idudulo ko kasi yung A. Tapos, may over 2. Diba? So, dito ako na lang lagay yung over 2 na yon. Tapos, times natin ang A squared. Ayan, no? Nagiging quadratic equation na siya or tama, quadratic equation. No? Ano nga ba yung quadratic equation? No, balikan nga natin ng grade 2 tayo. Ang quadratic equation class, ang general form niya ganito. Okay? Ang quadratic equation, ang general form niya is ax squared. Wait, masyado makapal. Okay? Ax squared plus bx plus c is equals to 0. Diba? Naalala niyo yung ganyan, no? Kailan ba yung tinuturo? Mga grade 2 at or grade 3 siguro yan tinuturo na. Yung quadratic equation natin. Tapos sinusolve natin yan, di ba? Usually, sa mga basic level, yung A mo dyan, 1. For example, mag-sample tayo ng isang quadratic equation. For example, meron tayong quadratic equation na sabihin na lang natin na x squared plus 5x plus 6 equals to 0. Ito ay sample ng isang quadratic equation, di ba? So, ano yung A mo dyan? Yung coefficient ng x squared, no? 1 po, di ba? Yung 1 kasi hindi natin sinusulat yun. So, ang A mo dito, 1. No? Ang A mo dito, 1. Ang B mo dito, 5. Ang C mo dito, 6. Di ba? Kung ifa-follow mo yung form na yan, naalala nyo? Tapos, di ba ginagawa natin dyan? Iniisip natin yung number na pag minultiply mo equal sa 6. Tapos, pag inad mo equal sa 5. So, 3 and 2 yun. Ganito yan, di ba? X plus 3, quantity x plus 2. Tapos, paano yan chinecheck? Using yung favorite natin, no? Yung FOIL method. Didistribute mo yung first, x squared. Then out, 2x. In, 3x. Last, 3 times 2, 6. Nalala nyo yan. Tapos 2x plus 3x, 5x, no? X squared plus 5x plus 6, no? Equals to 0. So yun, bumalik ka dito. So ito class, no? Itong x plus 3 at x plus 2, no? Pwede mo rin siyang isulat ng, pwede mo siyang i-equate sa 0 na, no? Then mangyari, x mo is equals to negative 3 and x mo is equals to negative 2.
Ito yung sagot mo. Ito yung tinatawag na roots sa quadratic equation. Dalawa po ang roots ng quadratic equation, no? Kasi raised to 2 siya, eh. Diba? Dalawang value niya ng x. Okay? So, bakit natin binabalikan to, sir? Kasi quadratic equation tayo ngayon. Yung x nga lang, ginawang a. Kaya a squared. No? So, tingnan niyo yung equation natin sa taas. Itong quadratic equation na yan, gawin nating form na ax squared plus bx plus c. Okay? No? Sige, burahin na natin tong grade 2 math na to. Okay? Ayan. Uh, okay? So, ayusin natin yung equation dito sa taas. No? Gawin nating quadratic equation. Okay? So, iuuna ko yung may a squared. Transpose ko tong term na to doon sa kaliwa. No? So, mangyari sa kanya, positive na. No? Positive 0.9. Teka, 0.9 times 0.85 FC prime B over 2 A squared. Tapos transpose ko rin tong term na to doon sa labas. Okay? Doon sa labas, lagay ko siya. So, magiging negative na siya. So, minus 0.9 FC prime BD A, no? Then, plus MU times 10 raised to 6 equals to 0. So, tama ba, class, no? Nasa same form na, no? Andali, orange natin. Nasa same form na yung ano natin, yung equation natin dito. Okay? So, ang tanong, ano yung A and C ko? A, B, and C ko, no? So, when you analyze, no, yung A mo, yung coefficient ng A squared, 0.9 times 0.85 FC prime B over 2. Yung B mo, negative 0.9 times 0.85 FC prime BD. And yung C mo is MU times 10 raised to 6. Okay? So, ano naman, kung ganyan na yung form natin, hindi naman natin na-solve yung A, di ba? Meron tayong tinatawag na quadratic formula. No? Naalala niyo yun? No? Sige, i-search nga natin, quadratic formula. No? Quadratic formula. No? Dito na tayo sa image. No? Ayun, no? Ito yung quadratic formula. Ano ibig sabihin nun, sir? Yan yung formula para ma-solve mo yung roots. Okay? Yan yung formula para ma-solve mo yung roots, no? I-apply mo yan doon sa equation mo para, copy natin, no? Para ma-solve mo yung A natin. Okay? So, ibig sabihin, ito, no? Itong quadratic formula na to, susundin ko yan. Masosolve ko yung A. Again, yung X natin is A, ah. A po ito. Confusing lang, no? Kasi doble yung A dito, eh. Pero capital na lang yung coefficients natin. Okay? So, ang gawin ko muna, no? Mag-solve ako ng ABC. Dito sa cell natin, balik tayo dito sa cell na to. So, lagay ako ng capital A, B, C. Awag dyan, no? Dito na lang. So, cell D, A, B, and C. And then, alam ko na yung A. Ito, nasa baba. So, apply ko yan. Okay? So, equal sign, 0.9 times 0.85 times FC prime times B over 2. Tama? Equal sign. Okay, yan yung coefficient ng A squared. And then capital B, equal sign, negative 0.9 times 0.85 times FC prime, click mo yung cell ng FC prime, times BD, times B, times D. Naku, wala pa pala tayong D. So, lagay na lang natin dito sa B8 yung D. Okay, BD. Then, press enter. So, nag-0 siya kasi 0 yung D. Pero yung D, formula nun, okay? H minus SC lang yun. So, equal sign, H minus SC. Okay? So, yun. Nagka-value na yun. Tama. No, wala pa pala kasi time D. Tapos, yung letter C, madali. MU times 10 raised to 6 lang. Okay? So, equal sign, MU times 10 raised to 6. Okay? So, kompleto na yung capital A, capital B, capital C ko. Masosolve ko na yung small a. Okay? Masosolve ko na yung small a. So, dito na lang natin siya ilagay, no? Small a. Dito na lang sa F. Okay, small a. Then dito sa G yung value. So, paano yun, sir? Dalawa po ang A mo. Tawagin nating A1 at A2. Bakit dalawa? Quadratic equation. Paano magiging dalawa yung quadratic equation na sagot? Kasi meron kang positive or plus sign and negative sign. So, bali yung una mong A, negative B, plus square root ng B squared minus 4AC.
Okay? Yung B squared minus 4AC, anong ang tawag dyan? Discriminant yata tawag doon na 2A. No? Tapos, A mo naman na pangalawa, ito yung A2, I1, A2. Negative B, pero ito minus square root ng B squared minus 4AC all over 2A. Apply that to Excel, no? And masasolve mo tong dalawa, A1, A2. Okay? Burahin muna natin tong equation na to. Okay? So yan, no? Yan po yung ating A1, A2. Dito sa G ko na lang lalagay. So equal sign. Maglagay tayo ng open parenthesis, no, for the numerator. Okay? Then negative B. So negative B. Ayan. Minus E2. Plus. Ang square root naman sa Excel, SQRT. No? Open parenthesis. Then yung nasa loob ng square root mo, ilagay mo. B squared. Okay? Minus 4 times A times C. Okay? Then, close parenthesis ka ulit. Etong block na parenthesis yan yung numerator mo. No? Then, all over 2A, so divide. No? Lagay ka ng parenthesis, no? 2 times A. Okay? Enter. So, yun yung unang A, 773. Yung pangalawang A, same formula pero gagawin mo lang minus. No? So, pwedeng copy mo na lang to. No? Copy mo to, Control C. Tapos dito, Control V mo. Then instead na plus, make this minus. Para hindi mo na ulitin type. Okay, and then 96 yung isa pang A. So dalawa yung A. So ang tanong, alin dyan sa dalawa yung tama? Ha? Eh di ba yung A, depth of compression concrete yon, no? So when you draw the beam, okay, ito yung sinishade natin, di ba? Ito yung A. Eh ano ba yung height ng beam mo? 500. So, dapat di lumagpas ng 500 yung A. And yung isa dyan, class, mapapansin nyo, 773. Lagpas yun sa 500 na height ng beam. So, therefore, ito yung maling sagot, yung 773. And yung correct answer for A is 96. To make sure, double check natin sa notes natin. Okay, ayun no, 96 yung sagot natin. Nag-shift solve tayo. No? Actually, nung tinuro ko yan, di ba, dalawa yung pinalabas nating A. Okay, so 96 po yung tama. Then, madali na yan kapag may A ka na. Okay? So, ayun. Ito lang yung mahirap na part sa design spreadsheet, no? Yung quadratic equation. So, burahin muna natin lahat ng kalat dito. No? Okay? Kasi tutuloy ko na yan pababa. So, para mabalikan nyo, you can just replay yung video. Okay? So, ayan, no? And then, next, after ng A, let's colored blue yung mga cells na may formula. Okay? Ito, blue. Tapos itong capital ABC, hindi naman talaga siya kailangan. Itago na lang natin yan. Pwede mong select tong column na to, tapos click mo yung hide. No? Para hindi siya kita. Tago lang. No? Tapos class, no? Yung isang A na mali, no? Actually, lagi na yun yung plus. Yung A1, no? Yan yung maling A. At yung tamang A, yung A2 lagi. No? So, pwede mo na actually hindi isama tong A na to or i-delete mo na lang yan. Okay, delete ko na, no? Kasi lagi pong A2 yun. So, or pwede mo ring i-hide, no? Tago mo yung kalat mo, then delete mo to. Okay, dinelete ko na siya. Tapos class, move ko to, no? Select ko to, tapos drag mo lang. Hindi naman ma-adjust pag nag-move ka, no? Matalino yung Excel. Alam niyang gusto mong i-move lang yung format. Okay, tapos wag na nating A1, A2, A na lang talaga. Okay, at ito na yung A natin talaga. No? So yun. Next is beta 1. Class yung beta 1, same formula dito, syempre. So, i-copy ko na lang to nung nag-ifs ako kanina. No? So, select mo to, Control C, lipat ka ng sheet, then Control V dito. Okay? Then, check mo lang, no? Yung formula mo, pag kinlik mo siya, naka-refer sa D3. Kasi kanina, D3 yung FC prime mo. No? Or I mean, yan yung placement ng FC prime dito sa two columns to the left niya, no? Then third row, no? Eh hindi nag-move ka na ngayon. So hindi na dito yung FC prime. So i-refer mo lang sa FC prime tong mga D3. Okay? So D3 is dapat B5. So lahat 'yan gagawin kong B5, no? Nakuha nyo. Palitan lang natin 'to. Okay? B5. Yan yung cell natin. Okay, press enter. So, 0.8. Tama naman. Beta 1.8 kapag 35, di ba? Pwede yung check sa calculus. Tapos C.
no? A over beta 1 lang yun. Okay, tapos Fs equal sign 600 times D minus C divide C. Okay, 1560. No? Lagay tayo ng cell dito, equal sign if. No? If Fs is greater than or equal to 1,000, dahil design ito na sa 1,000 natin kino-compare, hindi sa Fy, gusto ko sabihin niya sa akin singly reinforced. Okay? Kung hindi siya less than 1,000, kung hindi siya greater than 1,000, no? Ito yung sasabihin naman niya, lagay ka ng comma, no? Maglilipat na yung naka-highlight dito, value equals. So, doubly reinforced. Okay? Ayun. So, yun, singly reinforced siya. Try natin lakihan yung MU. Gawin nyo ang 500. Ayun, 556 na yung Fs pag 500. Doble reinforced na siya. Okay? So, yun. Singly reinforced. Now, next is, ano susunod pag singly reinforced siya? Okay? Wag na natin sabihin correct assumption, no? Alam na naman na natin yun. AS na yung susunod. Okay? Pwede ka na mag-equilibrium equation, no? So, after nyan, pwede ka na mag-C equals to T. Okay? 0.85 FC prime AB. AS FY. Solve for AS, no? 0.85 FC prime AB over FY. Okay? So, gawin mo yan, no? Then, equal sign. Click FC prime. Click A. B. Okay? Divide FY. Okay, yan yung AS mo. Double check nyo na lang sa notes natin. May notes naman tayo. AS. Yun, 2,053. Okay, so parehas. You know. And then, solution to natin to, no? Sa Rn, pero skip na natin yan. Dito tayo sa AS mean. Okay, AS mean. So, AS mean is the greater between the two. Okay? So, ang gawin ko na lang, AS mean dito. Or sige, raw mean muna. No? Raw mean. Okay? And then, raw mean, pag pipili ka ng dalawang quantity or pipili ka sa dalawang quantity, no, na mas malaki, max naman yung yung command. 'Di ba pipili ako sino mas malaki sa dalawa? Nangyari yan, 0.0035. Yun yung raw mean natin. So, max naman, quantity. Then, dyan sa mga number 1, number 2, yung mga pagpipilian niya. So, yung una, 1.4 divide Fy. Okay, yan yung una. I-compare mo yan sa 0.25. Anong formula natin? Okay, 0.25 times square root of FC prime. So, SQRT. FC prime over Fy. Okay, so yun. 0.03035. Yan yung raw mean. And then AS mean is raw mean BD. So, equal sign this cell times BD. Okay, AS mean yan. And then, next is yung governing AS, no? Di ba, magko-conclude ka dito. Since AS is greater than AS mean AS. Basically, pipiliin mo yung mas malaki between AS na 2053 versus AS mean na 459. Okay, so ang gawin ko na lang, tawagin natin yung ASTBU or AS to be used. And it is the maximum between AS and AS mean. So, equal sign max. This one and this one. Okay, 2053. Yun yung governing AS. And doon ako kukuha ng number of bars. N. Makukuha na natin. No? Lapit na, number of bars. So, ang number of bars, ang formula, AS over AB. Okay, AS over AB. So, gawin natin yan. So, equal sign, AS to be used, divide, no, open parenthesis, pi, times DB, 28 squared over 4, close parenthesis. So, yun, 3.35, 3.335. Anong sagot dito? Tama, 3.335. Kaso, syempre, gusto mo whole number. No? Dapat whole number sabihin niya sa akin. Ayoko nung may butal na yan. Wala namang 3.3 pieces eh. So, paano maging whole number to? Eh di ano, no? May command tayo for that. That is ceiling. No? So, singit ka lang ng command na ceiling sa umpisa. Ceiling, no? Mismo, kisame. Then, open parenthesis. Yung number na i-ceiling, ito. No? And then, significance kung ilang, tawag na to, kung by ilan mo siya i-round up. Round up lagi to. So, by 1. Okay? So, 1 lang to yung significance. So, ganyan yung command niya. Pag ganyan, bibigyan niya na sa akin 4.
Okay? Whole number na yan lagi. At round up yun lagi. Okay, so ayan, i-blue natin tong mga cells na to. No? Tapos, borderline. Singly i-merge ko to. No? Then, gusto ko 2 decimals lang. Ayoko ng maraming values na yan. Okay. Yan. Then, oops. Ito. Okay, pieces. So, ang final result natin, pieces. No? Okay, ayun, no? Bold. Yan yung output natin sa design, number of pieces, no? So, tama naman, di ba? Pieces natin for. Okay, so ganun po mag-design. So, ang mangyayari sa project ninyo, no, sa design ng structure natin, no, balik na tayo dun sa usapang project, no? Kukunin nyo class yung MU kada beam, no? Kukunin nyo to. Kada beam may MU, makukuha mo yung number of pieces kada beam. Okay? Saan namin sir kukunin yung MU? Sa ETABS, no? Dito sa ETABS na to, makakakuha ka ng MU kada beam. So, kada beam, sasalpak mo yung value dito. Kaya ka nag-spreadsheet. Imagine kung di ka mag-spreadsheet, solve mo yan by hand, isa-isa. No? 4 pieces. Pero itong spreadsheet class, I want to extend papuntang DCR. No? Because gusto natin makuha yung demand capacity ratio ng beam. No? Or yung minsan tinatawag ding utilization ratio or interaction value sa steel, no? Steel design. Yun yung formula na MU over VMN. Eh may MU na tayo. Ayun, 300.16. VMN na lang yung wala. VMN plus capacity yun. Okay, ultimate moment capacity. So para makuha yun, you will be using this number of bars. Okay? Then gusto mo dito class, meron ka sa dulo DCR, no? So, bali itong analysis na spreadsheet na ginawa natin kanina, ilalagay mo lang talaga dito. Okay, 4 pieces. 'Di ba magso-solve ka diyan ng bagong A, no? And yung formula ng A nung analysis, ito, ASFY over 0.85 FC prime B, no? So, mag-solve ka ulit ng AS mo dito, bagong AS, no? Then, anong formula nito? Equal sign, 4 pi, n pi, so pi, dB squared, 28 squared over 4. Okay? Magkaiba tong AS na to at AS na to. Itong 2053. Bakit nag-iba? Kasi nag-round up ka. Yung 2053, yan yung 3.3 pieces. Yung 2463, yan yung exactly 4 pieces. No? So, mag-iiba yung MU at VMN mo due to that rounding off. Okay? So, naalala nyo yun. Di ba? Tinanong natin yun ng class. No? So, yun. AS to. Tawag dito actually, AS provided. No? AS provided yung tawag dyan sa code. And then, susunod niyan, makapag-solve ka na ng A using yung formula na C equals to T. 0.85 FC prime AB equals to AS. Assume still yields na natin na FY. So, A is equals to AS FY over 0.85 FC prime B. So, analysis na po ito yung kaninang sheet na yan. Uulitin nyo na lang ito. So, equals to AS times FY divided by 0.85 times FC prime B. Okay? So, yun. 115. Iba rin yung A na to sa A na to. No? Dito kasi class, design part yung tawag dito. So, insert ako dito na design part. Dito, bold ko yan. Then, tawag naman dito, analysis part. Okay? Then, tuloy natin, no? C dito is equals to A over beta 1. Same lang yung beta 1. Fs dito is equals to 600 times D minus C over C. Bibilisan ko na kasi ito na yung kanina. Diba? Then, siguro, copy ko na to. No? Field yields transition control, VMN. Control C ko na to ha. Then, lagay ko siya dito. Okay, double check ko lang per formula. So, ano to, hindi sa FY naka-compare. So, lipat ko lang. Drag mo lang, no? Kabisado mo dapat yung formula niyan or alam mo kasi nag-ano ka na nag-beam ka na, di ba? Then, ito, dapat naka-refer dyan sa taas. Dito.
Double check na. Tension controlled. Tignan nyo class yung nangyari, no? Ay, hindi pala na tama. Tension controlled naman pala parehas. Kasi possible na sa design part, tension controlled ka, pero sa analysis part, transition. Okay, VMN is, tingnan nyo, mali na yung mga cell, no? Pero yung formula tama, ida-drag mo lang. So, 0.85, yung G4, dapat FC prime. Okay, A, B, G2. Okay, D, yung green, no? Minus A over 2, J2. Ayan. So, 390.4. And then VMN times tong dalawa, 351.04. So, yung 351.04, actually, nagtanong din ako ng DCR sa problem na to. So, it should yield the same. Ayun, no? 351.04. Tapos, pag dinivide mo yung dalawa, DCR yung tawag, 0.8551. No? So, ito yung pinakamadali sa lahat, DCR. So, equal sign, MU, divide VMN. Then, kapag nag-less than 1, safe. No? So, wag natin i-read to kasi hindi naman yan answer. Itong capacity na to. Okay? Then, gusto ko magsabi sa akin dito ng text na safe or not. So, equal sign if DCR is less than or equal to 1, therefore safe. Okay? Otherwise, kapag hindi siya less than 1, fail. Okay? So, yun. Yun na. Nag-safe na siya. So, ayun. Ayusin lang natin tong spreadsheet. No? You can follow your format na gusto mo, pagandahin mo yung spreadsheet mo. No? Kasi, syempre, naghirapan mo yan, tapos gagamitin mo yan throughout the project. Okay? So, ayan. Later on, ayusin ko to sa sarili kong format. Pero ang importante, no, may number of bars and my DCR because we will be requiring or I will be requiring yung DCR ninyo per view. Okay? Pati na rin itong spreadsheet. So, I can see na naintindihan nyo yung design process. No? So yun, no, para ka na ring na-review no nung beam na topic natin. Okay. So ayun, sa next video we will be incorporating itong spreadsheet na to sa actual dun sa ETABS model natin, dun sa actual structure natin, no? Kasi ito pa lang yung dinidiscuss sa class. So mamaya, alamin na natin yung ilang bakal yung ilalagay natin sa beam natin. Okay?